Napabuntong hininga si Alex at may kinausap sa kwarto niya. Tinatanong niya kung bakit nakatitig lang ito sa kanya nang walang sinasabi, hinihimok siyang magsimulang magsalita. Ang figura pala ay si Vessel. Ang Demon King na si Vessel ay tila naiinis kay Elric sa kakulangan ng paggalang at kinilala ang kanyang sarili bilang ang dakilang demonyong si Haring Mephistopheles na nagdala ng panganib at kaguluhan sa mundo. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na tumugon si Elric na tatawagin siya bilang talunan sa halip. Ang pangungusap na ito ay nagpagalit kay Vessel na pagkatapos ay hiniling na si Elric ay dapat nang mamatay. Inihambing ni Elric ang diskarte ni Vessel sa isang cotton ball na nagpapahiwatig na maaaring ito ay mas banayad sa pagbibigay ng mga masahe. Nakatayo sa kanyang silid sa ospital, ipinatong ni Elric ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, na pagtanto na ang naramdaman niya kanina ay hindi lamang kanyang imahinasyon. Ito nga ay ang puso ng dragon, ang pinagmulan ng mga sinaunang dragon. Ganap na awtoridad, namatay ang dragon matapos saksakin ng demonyong si King's Lance. Pinag-iisipan ni Elric kung ang puso ng dragon ay pumasok sa kanyang katawan. Nang sinubukan niyang bunutin ang sibat mula sa ulo ng dragon, gayunpaman, may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang sarili. Maaalala lamang niya ang mga pangyayari hanggang sa punto kung saan sinubukan ng hari ng demonyo na kunin ang kanyang katawan. Sinira ni Elric ang agham at hiniling kay Vessel na tumigil na lamang sa pagtitig sa kanya at magsalita. Kinikilala niya at nararamdaman bilang dakilang hari ng demonyo na nagdala ng panganib at kaguluhan sa mundo, ngunit tinawag pa rin siya sa pangalang iyon. Kinakainis ito kay Mephistopheles na nagpapaalala kay Elric na huwag siyang tawagin sa pangalang iyon. Sa sinaunang panahon, nang ang mga avatar ang namuno sa mundo, ang demonyong avatar na kumakatawan sa kadiliman ay may 4 na tagapaglingkod na pinangalanang Fini. Ang katapusan ng pagkabaliw, pakikiapid at pagtangkilik sa originalist spec atom ang orihinal na kasalanan sa kanila ay ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang demonyong hari at mga alamat na si Mephistopheles, na ngayon ay naka-attach kay Elric at nabigo. Naging galit na galit at iginiit na ang kanyang pangalan ay ipinagkaloob sa kanya ng dakilang demonyong avatar. Gayunpaman si Elric ay hindi namamangha sa talunan, gayunpaman, ang ikinagagalit ng talunan na si Vessel ay ang magmakaawa pa kay Elric. Naiinis si Elric sa mga tanong kung ang mga hari ng demonyo ay karaniwang hanggal. Ibinunyag ni Fields na naghintay siya ng 1,000 taon na naglalayong gamitin ang kanyang kapangyarihan para sakupin ang buong mundo. Gayunpaman, si Shiny ang Dragon King ay hamarang sa kanyang daraanan, na nagpapahayag na pareho silang ililibing ng magkasama. Sa kabila ng kanyang mahabang paghihintay, sa talunang demonyo sa pagkabigo kay Elric, na pumasa sa lahat ng kanyang mga pagsubok. Ngunit napigilan ang mga pagkabigo sa pagkuha sa kanyang katawan at kaluluwa na ngayon ay nabigo sa kanyang kaliwang dibdib na may lamang ng isang fragment ng demonyong enerhiya. Pinuna ni Elric ang talunan dahil nagyayabang at hiniling sa kanya na huminto sa pag-arte ng napakataas at prestihiyoso. Nakahiga si Elric sa kanyang kama, tila walang pakialam, pinaglalaruan ang kanyang pendant. Sinabi ni Elric na puno ng pagtataka ang isip. Habang iniisip kung ang boses na narinig niya ay maaaring pag-aari ng kanyang lolo. Habang inaalala niya ang kaayusan kung saan lulunukin ang unang demonyo, nag-isip siya kung ang pagkilos na ito ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng mga demonyo. Ang Magic Pendant, ang isang kasangkapan para sa paglamon sa demonyong hari ay sumasanib sa kanya upang pag-isipan kung posible bang lemunin ang iba pang mga demonyo tulad ni Vessel na talunan. Napagtanto ni Elric na maaaring mayroong pangalawa at pangatlong demonyo. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, na pagtanto kung gaano ito pambihirang pagkakataon. Habang si Mephisto na hindi mapalagay at dinala si Elric sa tabi ng bangin. Mga akusasyon ni Elric kay Vessel sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang maingay na multo na dapat tumahimik. Bago ganap na maunawaan ni Elric ang mga gawa ng magic pendants. Pakiramdam niya ay may kailangan siyang kumpirmahin. Inayos niya ang sarili at pumasok sa isang meditative state habang nakapikit. Matingkad na imahe ang bumungad sa kanyang harapan. Isang bug na papalapit sa isang bulaklak. Ang mga talulot ay kumakalat sa hangin. Nararanasan ni Elric ang mga sensasyon ng mga kulisap, mga pakpak na nagpapalaganap ng banayad na simoy ng hangin sa kanyang balat at ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak sa hangin. Namangha siya sa bagong tuklas na kakayahang ito na makita at maramdaman ang lahat ng bagay sa paligid niya. Puno ng pagtataka, pinag-isipan ni Elric kung tama ang kanyang hinala.
Iniabot niya ang kanyang kamay at sinubukang i-activate ang magic gamit ang salitang ignite. Sa kanyang pagkamangha, ang magic na tugon sa kanyang tawag ay nag-iwan sa kamao na iyon na namangha sa posibilidad ng dragon magic na ginagamit ng isang tao lamang. Ito ay tunay na walang uliran, kahit para sa isang Malvina. Hindi napigilan ni Ulrich ang saya at tawa, na pagtanto na maaari na rin siyang gumamit ng mahika. Sa wakas ay gumaling na ang kanyang sakit na nakabara. Sa sandaling iyon, isang ganito ng mga alaala ang dumadaloy sa isip ni Elric. Ang mga panahong tinawag siyang kahihiyan sa Malvern, sa buong pamilya at sa pagkadismaya sa pagsaksi sa kanilang prestihiyosong mahiwagang lahi. Lahat ng masasakit na salita at pagtataksil na kanyang tiniis mula sa mga tao na kanyang hindi pinansin ang nauuna sa kanyang isipan. Namumuo ang determinasyon sa loob ni Elric. Nangako siyang pagsisihan nilang lahat, na minamaliit siya at ipagkanulo ang pamilya Malvina. Sa labas ng ospital, isang pulutong ng mga mamamahayag ang nagtipon, na binomba ng mga katanungan si Carl, ang tagapagsalita ng pinakamalapit na pamilya na may maraming tanong tungkol kay Elric Malvern. Ang kalagayan niya at ang hinaharap ng mga karapatan sa paghuhukay ng Dragon Nest. Tinitiyak ni Carl sa kanila na ang isang mas detalyadong anunsyo ay gagawin sa Magic Tower. At pagkatapos ay umalis upang asikasuhin ang kanyang iba pang mga tungkulin. Sa sandaling iyon nasa loob ng kwarto si Sean, nagsabi ng kahilingan ng Carl na huwag na siyang idamay sa mga ganitong sitwasyon sa susunod muli. Sa kabila ng stress ni Sean ay nagpapahayag ng pasasalamat para sa mga pagsisikap ni Carl. Si Carl ay mapagpakumbaba na humiling kay Sean na huwag na itong banggitin at ibinunyag na siya ay madalas na nakadarama ng labis na pagkabalisa sa mga pangyayaring nagaganap tuwing nakakasama niya si Elric. Nagpatuloy siya upang ipaalam na kung ang kanyang itinatago ay malantad, ang parehong kapangyarihan ng magic at ang pamilya ng imperial ay kukuha ng matinding paninindigan laban dito. Inabutan ng panyo ni Sean ng panyo si Carla nang mapansin niya siya, na puno ng malamig na pawis, na tinitiyak na ibinahagi ni Carl kay Sin. Na sinasabi ni Elric na kontrolado niya ang lahat, kaya dapat silang magtiwala sa kanya. Samantala, sa kanyang silid, nakaupo si Elric sa kanyang kama, iniisip ang ideya na kung mas mataas ang mga panganib, mas malaki ang mga gantimpala. Sa kabilang banda, ang eksena ay sumasalamin sa matinding pagdurusa na kanyang tinitiis. Iniisip kung kahit si Elric ay lubos na nauunawaan ang lawak ng mga pakikibaka. Pinunasan pa ni Carl ang mukha gamit ang panyo. Nagtatanong tungkol kay Ulrich. Inamin ng nagtatakang si Sean na wala siyang alam sa destinasyon ni Elric. Nakahanap lamang ng isang liham mula na kanya iniwan, sinabi ni Elric ang eksena na may pupuntahan siya, ngunit maaari siyang umasa sa kanyang kaibigan na magtatago para sa kanya hanggang sa siya ay bumalik. Nagtataka si Sean kung saan kaya nakipagsapalaran si Ulrich, sa kabila ng kanyang mahinang katawan. Nakuha ang atensyon ni Carl sa isang liham na may selyo, at nagpahayag siya ng pag-aalala. Samantala may naramdamang biglang may kumaluskos sa pinto ng kwarto at isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ay walang iba kundi si Tasha na malapit kay Sean at isang Firebird Witch. She playfully questioned Sean kung ano ang kanyang pinaplano ng lingid sa kanyang kaalaman. Nakitang medyo nagulat sa biglaang paglitaw nito. Nagtatanong kung bakit siya nandito. Mapanuksong tugon ni Tasha, nagtataka kung bakit siya nagtataka. Mapaglaro niyang idinagdag na hindi karaniwan para sa isang nakatatandang kapatid na babae na bisitahin siya. Ang tatlong paksayon, ang Magic Tower, ang Imperial Family at ang Protestant Alliance ay ginawa ang mga natatanging henyo sa parehong henerasyon na kilala bilang tatlong bituin. Ang mga kahangahangang ito ay nakatakdang manguna sa imperyo at tinukoy bilang ang tatlong bagong bituin. Si Tasha ang kapatid, ay ang pinakabatang tao na nakamit ang titulong Migas. Ang isang mahusay na salamangkero ay isa sa tatlong bituin. Mapaglarong hinayla ni Tasha ang mga tainga ni Carl at tinanong siya kung hindi niya naihatid ang kanyang sulat kay Sean. Inamin ni Carl na naging makakalimutin siya nitong mga nakaraang araw dahil sa mga kamakailang pangyayaring nakita. Curious sa kanya, nagtanong kung ano ang talagang dahilan ng kanyang pagbisita dito. Ipinaliwanag ni Tasha na narinig niyang may sakit ang kaibigan ni Sean. At bilang isang taong may mahiwagang kakayahan, hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Ulrich kung saan hindi siya nakikita. Habang si Sean sa kanyang silid ay napagtanto niya na maaaring nasa malaking problema siya sa pagpunta ni Tasha.
Ang pagkilala sa matalas na tanawin ng pangunawa ni Tasha ay mabilis na nagpasya na dapat niyang i-dismiss siya bago niya matuklasan ang katotohanan. Ipinaalam niya kay Tasha na si Elric ay kasalukuyang hindi nakakatanggap ng mga bisita, pinayuhan siyang huwag istorbohin ang mga doktor at hinihimok siyang umalis. Nahuhuli ni Tasha si Sean na sinusubukang ilihis ang kanyang atensyon, kaya mahigpit niyang hinawakan ang braso ng kanyang kapatid at idiniin, na naglalaro na nagtatanong kung sinusubukan niyang bigyan siya ng utos. Gayunpaman, ito ay nagpapaalala na makita na si Tasha ay talagang isang panatiko ng dragon. Labis na interesado sa mga bagay na may kaugnayan sa dragon. Kapag nagtanong siya tungkol sa pinangyarihan ng mga karapatan sa paghuhukay ng pugad, napagtanto niyang nakalimutan na niya ang kanyang paghahangad. Hinawakan niya ng mahigpit si Sean sa braso. Nag-uusisa patungkot sa karapatan sa pugad. Bilang tugon ipinahayag niya na si Elric ang may karapatang magdesisyon. Kinikilala ito ni Tasha, sa kalaunan ay pinagaan palalo ni Tasha ang pagkakahawak sa braso nito at umalis na humihiling kay Sean na makipag-ugnayan sa kanya kaagad. Sa sandaling magising si Elric, mapaglaro siyang nagbanta na papaluan siya, kung hindi siya ang unang papaalalahan tungkol kay Elric, at hinaplos ang kanyang braso at napagtantong kailangan niyang kumilos ng mabilis at pangasiwaan ang sitwasyon. Samantala, si Carl, na nakasaksi sa palitan ng kanilang pag-uusap, ay nakatayo roon at nagtanong kay Sean na ng lahat ay tapos na, tulad ng kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang sarili. Kumalat sa buong kaharian ang balita tungkol sa pagkakoma ni Elric, ang prestihiyosong pamilya, na pumukaw ng pag-usisa kung sino ang makakakuha ng susunod na mga karapatan. Sa paghuhukay, si Elric Donning, balot ng isang hoodie upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, ay bumisita sa isang tindahan ng pahayagan at nagmamasid kung paano mahusay na pinamamahalaan ni Elric ang mga bagay para sa kanya. Habang nagbabrowse sa mga pahayagan, nakita ni Elric ang larawan ng kanyang dean at mga komento kung gaano siya ka-photogenic. Tinugunan ni Elric ang larawan ng dean, na nagmumungkahi na dapat siyang patuloy na ngumiti habang may pagkakataon pa siya. Pumasok si Reverend sa opisina ng mga dean at binati siya, na sinasabing magagawa na niya sa wakas ang gusto niyang gawin. Ang dean ay mahinahong humigop sa kanyang tsaa, pinayuhan si Reverend na huwag magmadali, na nagpapaalala sa kanya na ang halalan para sa posisyon ay hindi pa nagsisimula. Kagalang-galang, gayunpaman, iginiit na ipinadala niya ang pagnanais ng dekano na protektahan ang akademya at ang mga estudyante nito at tinawag siya bilang master. Nang marinig ito, isang malawak na ngiti ang nabuo, at malumanay niyang itinutuwid si Reverend, na sinasabing hindi pa siya ang punong guro. Pagkatapos ay ipinadala ng dean ang paksa at tinanong si Reverend tungkol sa kondisyon ni Ulrich. Ibinahagi ni Reverend na narinig niya ang tungkol kay Ulrich sa araw-araw na pakikibaka upang mabuhay. Ang dekano na may tusong ngiti na mabilis niyang tinakpan, ay nagpapahayag ng walang kabuluhang pakikiramay, na nagsasabi kung gaano ito kalungkot. Habang si Reverend ay sinusubukang maging maagap, iminumungkahi ang pagkuha ng mga mersenaryo upang harapin ang potensyal na problema. Kung magising si Elric, gayunpaman, ang galit ni dekano ay sumiklab sa mungkahi, at mahigpit niyang hiniling kay Reverend na tumigil sa panginginig sa takot. Mabilis na humingi ng paumanhin si Reverend para sa hindi na angkop na ideya. Ibinalik ng dean ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa at binanggit na magkakaroon ng bakanting posisyon ng propesor pagkatapos ng halalan. Nagtataka kung sino ang papuno nito. Dahil sa kanyang limitadong kaalaman sa mga panlabas na gawain sa kabila ng academy, nauunawaan ng Reverend ang implikasyon at tinitiyak sa dean na hindi niya siya bibiguin, na nagpapahiwatig ng kanyang ambisyon na makuha ang posisyong propesor. Samantala sa ilalim ng tabing ng gabi, nakatayo si Elric sa labas ng isang gusali, nakasuot ng kanyang hoodie. Sa pagmumuni-muni sa kanyang susunod na galaw, nagtatanong siya kung dapat niyang tahakin ang landas na ito gamit ang kanyang isip, na may kakayahang sumulyap sa hindi nakikitang mga aspeto ng mundo. Naiisip niya ang nakatagong espasyo kung saan maaari niyang ipasok ang paraan mula sa puso ng dragon, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng mahika. Nang hindi nangangailangan ng masalimuot na mga inkantasyon. Sa wakas, ginawa ni Ulrich ang unang hakbang. Pakiramdam na siya ay nakatayo na ngayon sa panimulang linya ng isang napakahalagang paglalakbay, nakatingin sa nagniningning na kabilugan ng buwan. Napagpasyahan niya yun upang lansagin ang kwartel at ipahayag ang muling pagkabuhay ng bibig o pamilya. Dapat siyang lumakas bago ang halalan ng punong guro. Si Ulrich, ang kakayahang gumamit ng mahika ng walang komplikadong mga inkantasyon ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone para sa kanya.
Gayunpaman, hindi siya nabilib. Nahanap ito ng kalunos-lunos at kinukot siya si Eldirang na nagtatanong kung iyon ang lawak ng kanyang mahika. Kahit nasa kapangyarihan ng kapwa, nabigo, sarcastically tinutukoy ito bilang isang tumalon lamang. At nagtatanong kung si Elric ay gumagawa lang ng mga trick. Si Elric ay tumatagal ng ilang sandali upang magmuni-muni sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata. Napagtanto na tama si Vessel na talunan, kailangan niya.